Banal na dakila at makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at ng lupa. Salamat po Panginoon sa dakilang biyayang kaligtasan na ipinagkaloob mo po sa amin. Bagamat kami po ay makasalanan na patungo sa impyerno, ay pinatawad mo po kami at tinubos ng iyong banal na dugo. Salamat po sa dakilang biyayang kaligtasan na ito. Salamat din po dahil sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin na kami po ay makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng ministry sa church. Hinihiling po namin na buksan mo po ang aming puso at isip sa mga salita, Panginoon, na aming pagbubulay-bulayan. Nawa ito po ay makatulong sa aming pamumuhay upang makalakad po kami na nagbibigay lugod sa iyo. Nawa sa pamamagitan po ng iyong banal na salita ay magsilbi pong encouragement sa amin habang naglilingkod po kami sa iyo. Kami po ay mahina at wala po kaming kakayahan sa pamamagitan ng aming sariling pangunawa, kaya hinihiling po namin ang tulong ng Holy Spirit na ikaw po ang kumilos sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. So, i-share ko po yung tungkol po sa Book of Acts. Kapag may binanggit po ako na tayo, natin at atin, ang tinutukoy ko po doon ay yung aking sarili. So, sa Luke, yung Book of Acts po, ay writer po nito ay si Luke. Si Luke po ay isang doktor. And then yung date of writing, AD 61, 63, hanggang 63. So, yun pong Book of Acts ay kung hahatiin po sa tatlo sa pamamagitan po ng pangaral ng Ebanghelyo. Yung unang bahagi po ay establishment of the church and the gospel testimony in Jerusalem. So yung una po ay yung pagkakatatag ng iglesia at pagdating ng Espiritu dun po sa chapter 1 to 7. Yan po yung unang bahagi. No, na-establish yung unang church, yung Jerusalem church. And then yung pangalawang bahagi po ng Book of Acts, dun po sa unang bahagi po ng panahon ng church din po sa Jerusalem, sa chapter 1 and 7. Yan po yung time ng Pentecost. Si Pedro po ay nangaral. Sa chapter 2 verse 14 sabi, ngunit si Pedro ay nakatayong kasama ng 11 at nagtaas ng kanyang tinig at nagpahayag sa kanila, kayong mga kalalakihan ng Judea at kayong lahat na nanirahan sa Jerusalem, malaman sana ninyo ito at makinig kayo sa aking sasabihin. So nangaral po si Pedro. So yung kanyang ipinapangaral ay patungkol po sa pagsisisi. So sabi dito sa verse 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So pagkapangaral niya po tungkol sa pagsisisi, sa tulong po ng Banal na Espiritu, yung resulta po ay marami po yung naligtas. No, sa Acts chapter 2 verse 41, kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. So dun po sa unang bahagi ng sinaunang iglesia, early church, marami po yung naliligtas nung time na yun. So sa pangalawang bahagi po, sa chapter 8 to chapter 12, yan po yung mula sa Jerusalem, ikinalat po yung ebanghelyo sa Judea at Samaria. No, dito po sa Acts chapter 8 verse 1, nakalagay, si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. So, yung pong Jerusalem Church, nagkaroon po sila ng pag-uusig. Nung time po ni Esteban, sa chapter 7, inusig po. And then dahil sa pag-uusig, nagkaroon ng malawakang pag-uusig, nagkahiwa-hiwalay yung, sabi diyan, at lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria. So kumalat po yung gospel. Mula doon sa Jerusalem, nakarating po sa Judea at Samaria. Yan po yung ikalawang bahagi ng pagpapakalat ng ebanghelyo. Sa pamamagitan ng pag-uusig, kumalat yung gospel. And then naman sa chapter 13 to 28, yung pangatlong bahagi, ito po yung mula sa Judea and Samaria, ikinalat yung gospel sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, sabi po sa Biblia. Ano po, dito sa Acts chapter 13, diba, sila na isinugo ng Espiritu Santo ay pumunta sa Seleucia at buhat doon naglayag patungo sa Cyprus. Sa verse 16, nang makarating kami sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang manirahang mag-isa kasama ang kawal na nasa kanya'y nagbabantay. So dito po nakalagay, nakarating kami sa Roma. Mula sa Jerusalem, papunta po dun sa pangalawang bahagi, yung binanggit kanina, yung Judea at Samaria, ngayon po Roma. So yung Roma, so yung gospel ay nakarating po sa mga hentil.
So yung capital po ng Rome, ibig sabihin, sumisimbolo yan sa naipangaral, kumbaga yung Rome, sumisimbolo sa Gentiles, ibig sabihin sa buong daigdig. So, nakarating sa Rome. So yung meditation ko po sa bawat chapter, sa una, sa chapter 1, verse 1 hanggang 11, na meditate ko po yung kahalagahan ng resurrection, no, at yung pagtanggap ng Holy Spirit. No, Jesus, no, pinakita niya yung kanyang sarili, siya po ay muling nabuhay. So, yung patunay sa Gawa chapter 1 verse 3. Sabi diyan, pagkatapos na siya magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Sabi diyan, maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. So, kung hindi nagpakita ang Panginoon, pagkatapos na siya ay mamatay, yung ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Kung walang mga raming katunayan na muling pagkabuhay ng Panginoon, walang patunay na napatawad yung ating mga kasalanan. So minsan nagkakaroon po ng debate, napanood ko po yung Iglesia ni Cristo at yung born again daw. So sabi, si Jesus yung Diyos hindi namamatay. Sabi po si Jesus ay Diyos, di ba sabi nung born again? Sabi naman ng Iglesia, tao lang si Jesus. Kung Diyos si Jesus, ang Diyos ba namatay? Di ba si Jesus, sinasabi nga ng born again, nung so-called born again na si Jesus ay Diyos. Pero sabi ng Iglesia, ang Diyos ba namatay? Nung tinanong siyang gano'n na ang Diyos ba namatay, wala na siyang maisagot. Sa isip niya siguro, o nga, no? Si Jesus ay namatay, ibig sabihin hindi pala siya Diyos. Wala na siyang maisagot. Pero iniisip ko, habang nakikinig ako, ano baka akong born again to? Hindi naman tunay na born again to. No, kasi iniisip ko po na si Jesus namatay, totoo yun, pero siya ay muling nabuhay. Na patunay yun na siya talaga ay, hindi na siya ordinaryong tao, siya mismo siya ay Diyos na nagkatawang tao. No? May patunay ng resurrection at may kahalagahan yung resurrection. So dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 17 and 19, sabi, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng tao, tayo ang pinakakawawa. Kaya dun sa Acts chapter 1, makikita natin, si Jesus Christ nagpakita dun sa mga alagad, no? Dun sa mga tao. Bakit? Kasi kung wala yung muling pagkabuhay, yung ating pananampalataya ay walang kabuluhan at mahirap paniwalaan yung ginawa ng Panginoong Hesus na pagliligtas, na tinubos na Hesus, ng ating Panginoong Hesus, lahat ng ating mga kasalanan. No, kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Marami sa Biblia na siya sinauna na namatay para sa Panginoon. Ibinigay nila yung kanilang sarili para sa Diyos. So kung hindi siya nabuhay, walang kabuluhan yung kamatayan. No, kaya si Jesus, tinubos lahat ng ating kasalanan na magpakilanman, at isa sa assurance na nagtagumpay ang Panginoon na tubusin tayo sa ating mga kasalanan ay sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay na muli. Kaya nga, napakaraming evidence ng resurrection. No, una, si Jesus mismo, siya yung nagsabi. Habang ginagawa niya yung public ministry niya, sinasabi ni Jesus Christ advance yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sabi dito sa Matthew chapter 12, verse 39, ngunit sumagot siya sa kanila, humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalo niyang lahi. Ngunit walang tanda na ibibigay sa kanya, liban sa mga tanda ni Jonas. Yan sabi sa verse 40, sapagkat kung paano si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapasailalim sa lupa. So pinapakita niya yung kanyang kamatayan, di ba? Pero muli po siyang mabubuhay. Sabi sa verse 21 ng Matthew chapter 16, mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay at sa kamay ng matatanda ng mga punong pari at ng mga eskriba. Siya ipapatayin at muling bubuhayin sa 3 araw. So habang kasama niya yung mga alagad, pinapaunan niya ng sinabi siya ay mamamatay at muling mabubuhay. And then sa Matthew chapter 17 verse 9, nang pababa nila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila na nagsasabi, huwag ninyong sabihin kanino man ang pangitain, hanggang sa ang anak ng tao ay muling buhayin mula sa mga patay. So dito may kita natin, paulit-ulit yan sinasabi. Mamatay, muling mabubuhay. Bubuhayin mula sa mga patay, tumutukoy sa kanyang sarili. And then sabi dito sa verse 22 ng chapter 17, habang sila nagkatipon sa Galilea, sinabi ni Jesus sa kanila, ang anak ng tao ay malapit ng ipagkanulo sa kamay ng mga tao. No? Siya mismo sa bibig ng Panginoong Jesus lumalabas yung ebidensya ng resurrection. Merong resurrection, siya mismo ang nagsabi.
Sa verse 23, siya'y papatayin nila, ngunit siya'y muling bubuhayin sa ikatlong araw, at sila'y labis na nalungkot. Pero noong time na yun, habang sinasabi ni Jesus Christ sa mga alagad, hindi nila maintindihan kung ano yung ibig sabihin ni Jesus Christ na bubuhayin. Kasi hindi pa naman sila nakakita ng resurrected body noong time na yun. And then, isa pang ebidensya, no, bukod sa si Jesus mismo nagsasabi tungkol sa resurrection, yung libingan ni Jesus ay walang laman. No? Walang laman. So, inilibing si Jesus. No? Siya ay nakita ng mga mata, kagaya ni Maria Magdalena, marami nakakita na inilibing ang Panginoong Jesus. Sa Mark chapter 15, verse 43, si Jose na taga-Arimatea, isang marangal na kagawad na naghihintay rin ng kaharian ng Diyos, ay may katapangang pumunta kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. So namatay talaga si Jesus. So isa dyan si Jose na taga-Arimatea na saksi. And then sa verse 46, at bumili si Jose ng isang telang lino, at pagkababa sa kanya sa krus, ay binalot siya ng telang lino, at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato, at iginulong niya ang isang bato sa pintuan ng libingan. So may kita natin na si Jesus ay inilibing. Ano ba? Si Jesus ay binantayan ng mga bantay habang inilibing. May bantay. Ano po? Sa verse 64, kaya't ipinag-utos sa Mateo 27:64, kaya't ipag-utos mo na bantayan ang libingan hanggang sa ikatlong araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at siya'y nakawin. So, nilagyan ng bantay. Secure yun. And then sa verse 66, kaya't sila'y pumaroon at iningatan nila ang libingan, tinatakan ng bato na kasama nila ang bantay. So, may bantay. Pero, nung dumating, yung ikatlong araw, may resurrection. Bakit? Nawala yung katawan ni Jesus. Ano sabi? Sa verse 26, verse 8, wala siya rito, sapagkat siya binuhay, tulad ng sinabi niya, hali kayo, tingnan ninyo ang dakong hinihigaan niya. Nawala ang katawan ng Panginoong Jesus. Kaya sabi sa Mark 16:6, sinabi niya sa kanila, huwag kayong magtaka, hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Siya'y muling binuhay, wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. So nung pagtingin nila, wala. Kaya nag-report yung mga bantay, nawala yung katawan ng Panginoon. No? Bakit? Mayroon pong muling pagkabuhay. No? Yun ang ebidensya na totoo yung resurrection. And then ano pa? Yung mga alagad, nagbago. Nung hindi pa nabubuhay ang Panginoon, nung buhay pa siya kasama ng mga alagad, nung hinuli si Jesus, nagtakbuhan yung mga alagad. Pero nung nabuhay ang Panginoon, nagbago yung puso at isip ng mga alagad sa kanilang missionary work, no? Sabi dito sa Gawa chapter 4 verse 18, kaya't sila ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan, wag na silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Ano sabi sa verse 19? Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol, sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Nung nakita nila ang Panginoong Jesus muling nabuhay, naging matapang yung mga alagad na mangaral. No, yun ay patunay na nabuhay ang Panginoon. And yung record sa New Testament, napakaraming record dyan sa four gospel. And then yung effect ng resurrection sa mga tagasunod niya. Sabi ko nga, kagaya ng mga alagad, hindi na sila natakot. No? Yung mga alagad ay hindi natakot hanggang kamatayan na ipangaral yung Ebanghelyo. Kahit pinatawag sila na pinagbawalang sumunod kay Jesus, wag na mangaral tungkol kay Jesus, matapang na sila. Bakit? Ang dahilan, nakita nila yung yung pako sa kamay ng Panginoon. And then yung Panginoon muling nabuhay. Kahit patayin ka, habang nangangaral, bubuhayin ka. May pag-asa. No, kaya nagkaroon ng mga witness, no, yung mga saksi. No, sabi diyan sa dito, witness, no? Sabi dito sa Gawa chapter 1 verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa kadulong-duluhang bahagi ng lupa. Sinabi ng Panginoon sa mga alagad, kayo magiging mga saksi ko. Saksi. Binanggit niya yung saksi, yung witness ay nakita nila yung nangyari. Nakita nila yung Panginoong Jesus. Parang sa hukuman, yung witness, sila yung nakakita ng nangyari. Sila yung magpapatotoo dun sa nangyari. Sinabi ng Panginoon sa mga alagad, kayo magiging mga saksi ko kasi kasama nila si Jesus Christ. No? Kaya tayo din ay naging saksi
ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. No? Natanggap natin yung banal na Espiritu, pinapaniwalaan natin yung ating Panginoong Hesus. Hindi lang yung apostol, tayo sa panahon natin ay maaaring maging saksi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nakita natin sa Biblia, maaari nating ipangaral bilang mga saksi ng Panginoon. Yung Diyos, ginamit niya yung Israel bilang saksi para patunayan na mayroong Diyos. Di ba? Sa Isaiah chapter 43 verse 10 sabi, kay aking mga saksi, sabi ng Panginoon. And then, si Jesus Christ, ginagamit niya yung mga ligtas para maging saksi, para magpatotoo sa kanyang ginawa. So tayo pa isaksi ng Panginoong Hesus. Nasabi dito, subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya magpapatotoo tungkol sa akin, at kayo rin ay magpapatotoo, sapagkat kayo kasama ko buhat pa ng simula. No? So meron tayong, natanggap natin yung kapangyarihan mula sa itaas, mula sa Diyos. No? Power from above. Yan yung kapangyarihan ng Holy Spirit. No? Kaya para maipangaral yung mensahe mula sa itaas, kailangan din natin ng kapangyarihan mula sa itaas, mula sa Diyos. Kaya yung pangaral ng Ebanghelyo ay hindi sa pamamagitan nating ating sariling abilidad, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 4 and 5, sabi, ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu ng kapangyarihan. Upang ang inyong pananampalataya huwag maging batay sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung powerful preaching ay nagmumula sa guidance ng Holy Spirit. Kung wala yung kapangyarihan ng Holy Spirit, yung minister sermon and Bible seminar will be powerless. Our own knowledge and idea, no, ay hindi makapagliligtas ng kaluluwa. Ang ating kapangyarihan at abilidad, knowledge natin, experience, ay hindi makapagbabago ng brothers and sisters, kundi sa pamamagitan lang ng tulong ng banal na Espiritu. So, yung ating Panginoon, hindi niya lang tayo iniligtas, kundi tinawag niya rin tayo na maging tapat. No? And then, sa Gawa chapter 1 verse 11, sabi na nagsasabi, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayong tumingin sa langit? No, si Jesus nabuhay, and then, umakyat sa langit. And then sabi dito, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo, ay darating na gaya rin ng inyo nakikitang papunta sa langit. So nakita po nila umakyat ang Panginoon sa langit. Pero bilang mga born-again Christians, yung pinakatunay na pag-asa natin, minsan, pag napapagod tayo, sinasabi natin, sana mag-rapture na. Minsan narinig ko po yun sa brothers and sisters, siguro, kasi gusto nila matapos na yung paghihirap, sana mag-rapture na. Sana ngayon na. Dahil merong suffering sa mundo. No? Pero kahit may suffering, alam natin na merong pag-asa. No? Dahil yung Panginoon ay muling darating. Sabi diyan, sa pamamagitan din ng isang tao, dumating ang pagkabuhay na muli sa mga patay. So may resurrection. So, basahin nyo na lang po yung iba. So, dito po sa chapter 2, so i-share ko lang yung mga naintindihan ko lang po. So, sa chapter 2, yung Holy Spirit ay nagbigay ng katapangan sa pangaral ng Ebanghelyo. So, bumaba po yung Holy Spirit. Sabi, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanilang Espiritu. So, sa una, nahihiya tayo, mahina, nahihiya magsalita sa harap ng mga tao. Lalo na pag pinapangaral yung Ebanghelyo. Pero para magkaroon ng katapangan, kailangan mapuno ng Espiritu. Yan po yung naunawaan ko. Sa Ephesians chapter 5 verse 18 sabi, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kaya minsan, pag nahihiya, i-check ko yung sarili ko, puno ba ako ng Espiritu? Kasi pag hinihalin tulad yung pagkalasing sa alak, sa mapuno ng Espiritu. Kasi kapag lasing, alam natin na matapang. Kahit mahiyaing tao, walang imik-imik, pag lasing, matapang na siya. Nawawala na yung hiya. So pag napuno ng Espiritu, ganun ding epekto, magiging matapang sa pangaral ng Ebanghelyo. So sabi sa Gawa chapter 4 verse 8, at si Pedro ay napuspos ng Espiritu Santo, ay sumagot sa kanila, kayo mga pinuno ng bayan at matatanda. Sabi, si Pedro napuspos ng Espiritu. So napuspos siya, and then may katapangan siyang ipangaral yung salita ng Diyos. No, kaya sa pamamagitan ng panalangin, matatanggap natin yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Sabi, Acts chapter 4 verse 31,
Pagkatapos nilang manalangin, niyanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. So pagkatapos manalangin, napuno sila ng Espiritu and then ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. So kung natatakot pala tayo na mangaral o magsalita, mahalaga palang manalangin and then bibigyan tayo agad ng katapangan na salita. No, kaya kailangan hingin yung kapangyarihan sa Diyos. Psalm 62 verse 11, yung kapangyarihan na isagad. And then kung nagkukulang tayo ng karunungan, yung Diyos, sabi diyan, kung ang sino man ay nagkukulang sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana. Paano ihingi? Sa pamamagitan po ng panalangin. Makakahingi tayo ng kapangyarihan mula sa ating Panginoon. So yung Christian life ay hindi gaano katagal tayo sa church, no? Kundi gaano tayo nagtitiwala sa Diyos. Kaya sa chapter 2, ito talagang chapter 2, medyo gustong-gusto ko siya kasi dito yung paano na ipangaral ng epektibo, yung paano na ipangaral ng effective yung gospel sa sinaunang iglesia. Kasi iniisip ko din sa church, lagi ko iniisip, pag nagkakaroon ng lipatan, paano kaya dadami yung maliligtas? Iniisip ko lagi yun. And then yung sumagot sa tanong na yun, yung Acts chapter 2. Kasi nandito yung parang image kung paano effective yung pangaral ng gospel. Sa Acts chapter 2 verse 1, sabi, "Then those who gladly received His word were baptized, and that day 3,000 souls were added to them." So 3,000 kaluluwa yung naligtas. So parang kamangha-mangha yung nangyari, parang summer retreat, maraming naliligtas. No, pero paano yung gospel na ipangaral ng epektibo dun sa ng iglesia? So, isa-isahin ko po yung naunawaan ko paano maipapangaral yung Ebanghelyo. 3,000 po yung naligtas. And then yung tunay na ebidensya na kumikilos talaga yung Holy Spirit kapag may naliligtas. Doon makikita na may Holy Spirit pa talagang kumikilos sa ministry ko kapag mayroong naliligtas na tao. Kasi kung walang naliligtas na tao, kahit matagal na tayo nag-evangelize, parang iniisip natin, may pagkilos ba ng Holy Spirit sa akin? Kumbaga, si Peter, siya dati ay isang mangingisda. No, sabi, tinawag siya ng Panginoon. Sabi sa Mateo 4:9, sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mamamalaki ng mga tao." So tinawag siya dati ng Panginoon, 3,000 naligtas. Pero dati, isa lang siya mangingisda. Pero sumunod siya sa Panginoon. Kahit na wala siyang pinag-aralan, sumunod siya. Sabi ni Jesus sa kanya, "Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." So sumunod po siya. At dahil doon, ginamit siya ng Diyos na maipangaral yung Ebanghelyo. Kaya sabi sa Acts chapter 6, "Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumaming lubha ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem at napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya." Sabi din sa verse 7, "Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos, dumaming lubha ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem. Napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya." So inulit ko lang. Pero ang sarap basahin, ang daming naligtas. Pero hindi siya magic na bigla may naligtas. Yung sa kabila nung ang dami-daming naligtas, sa likod nun, may mga nangyari. May mga ginawa. May mga pagkilos ng Diyos. Una, ay dahil kumikilos yung Holy Spirit nga sa kanila. Kung walang pagkilos ng Holy Spirit ay walang maliligtas. Pero sa Gawa chapter 2 verse 4, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo, nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. So napuspos. Ibig sabihin, yung una ay may Holy Spirit na kumikilos. Kaya yung true teacher doon sa early church, saints, ay yung Holy Spirit. Kasi kung isipin, wala naman silang mga Bible study kagaya natin. Pero yung tunay na teacher ay yung Holy Spirit. No, kaya yung apostol, yung tinuturo nila ay sa pamamagitan ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit yung nagtuturo sa atin. No, sabi dito, so yung true teacher po yung Holy Spirit. Sa 1 John chapter 2 verse 27, "Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo turuan ng sinuman. Ngunit kung kayo tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng bagay, ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo tinuruan nito, gayon kayo manatili sa Kanya." And sabi dito sa John 16:13, "Kapag dumating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan."
Sabi, anumang bagay na kanyang marinig sa inyo, kanyang sasabihin sa kanyang ipapahayag sa inyo sa mga bagay na darating. Verse 15, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya't sinasabi ko na kanyang tatanggapin sa akin, ang sa inyo inihayag. Yung Holy Spirit po, kumikilos. Kumbaga, kung walang pagkilos ng Holy Spirit dun sa early church, walang maliligtas. Pero dahil kumikilos yung banal na Espiritu sa kanila, napakaraming naliligtas. Kaya, since the teaching is coming from the Holy Spirit, we must fill with the Holy Spirit. Dahil nasa banal na Espiritu yung pagtuturo, kailangan mapa sa atin yung turo ng banal na Espiritu. Kaya nga, sabi sa Ephesians 5:18, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito'y labis na kalain, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kaya ako din po sa ministry ko, yung iniisip ko, kumikilos ba yung banal na Espiritu? Minsan nakikita natin yung pagkilos ng demonyo. Pero tinitingnan natin, kumikilos din yung banal na Espiritu. May pagkilos ng demonyo, merong pagkilos ng banal na Espiritu. And dito sa Ephesians 4:30, huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. So mapuno, and then huwag pighatiin. Napipigati yung Holy Spirit kapag yung church punong-puno ng kasalanan. So kaya, isa nagigad lang, bakit walang pagkilos ng Holy Spirit? Maaaring may kasalanan, napipigati yung Espiritu Santo. So kaya yun, iniisip ko, maaari. Kaya siguro hindi namin na ipangaral yung gospel. Kasi may ganitong kasalanan. And then hindi kumikilos sa akin yung Espiritu, ako may mali. Hindi yata kumikilos sa akin ng Espiritu. Kaya Holy Spirit came to us when we believe the gospel of salvation. So meron na tayong Holy Spirit. Napipigati. Hindi siya umaalis, pero napipigati siya. Tinatakan tayo ng ipinangakong Espiritu Santo. Yung Holy Spirit yung nagtitestify kay Jesus Christ. No? So nandito yung mga trabaho ng Holy Spirit. So yung una ay Holy Spirit. Pangalawa, kaya naipangaral nila yung gospel ng effective, yung mga naligtas, sabi, nagpatuloy sa turo ng mga apostol, words of God. Nanatili sila sa turo ng mga apostol. So pagkatapos maligtas, patuloy sila nag-aral ng salita ng Diyos, nakinig sila dun sa nagtuturo sa kanila. Yung apostol, wala silang formal religious training o high educational background. Kasi ilan nga sa kanila yung mga mangingisda lang sila. Sabi dito sa Mateo 4:18. No? Si Simon na tinatawag na Pedro, si Andres na kanyang kapatid, ay naghuhulog ng lambat sa dagat sapagkat sila ay mangingisda. No? Pero, tinawag sila ng Panginoon. Pero dahil sila ay ligtas, at kasama nila si Jesus, tinuruan sila ni Jesus ng direkta, na-experience nila si Jesus Christ, nakinig sila kay Jesus, naligtas yung mga tao. Yung mga naligtas sa pamamagitan ng pangaral, naniwala sila dun sa mga apostol kahit walang pinag-aralan yung mga apostol. Pinaniwalaan nila, no, na yung apostol merong merong authority mula sa Panginoong Hesukristo. No, those who are saved in early church, in-apply nila yung words of God sa buhay nila, no, na natutunan nila sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya lahi ko din itong iniisip, and then sa mga brothers and sisters, in-encourage ko sila, tayo din, kailangan natin ng words of God. Kasi kung walang words of God, walang maliligtas. Kung malayo tayo sa salita ng Diyos, gaya ng early church, we also must devote ourselves to the words of God. Kaya sabi nga, lalo na po bilang isang minister sa akin sarili, sabi sa Romans chapter 2 verse 21, ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo ba tuturuan ang iyong sarili? Kaya lagi kong tinatandaan yung salita na, kung hindi ka mag-aaral ngayon, wala kang ituturo bukas. So, yan. Kung kailangan, if we want to do words of God, but we don't have spiritual food, maging spiritually weak. As saving lost souls is not easy work. It is a spiritual battle. Kailangan equip tayo ng words of God. So, to make us strong, especially during war, soldier must be strong. Kaya, words of God. Ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na magpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana. So yung words of God can build our faith. So, nagbibigay ng high moral sa spiritual battle sa pakikipagdigma natin. So doon sa early church, marami yung naligtas dahil dinibote nila yung kanilang sarili sa salita ng Diyos. Naging silang good example, no? Doon sa sinaunang iglesia na malapit sa salita ng Diyos, in-apply nila yung words of God sa sarili nila. So, the teaching of the apostle of the early church were given. So, pangatlo, una, may pagkilos ng banal na Espiritu. Pangalawa, may salita ng Diyos. Pangatlo, active sila sa fellowship. Nagpatuloy sila sa fellowship yung mga nakaunawa.
Sabi dyan sa 42 ng chapter 2, nanatili sila sa, una turo, and then, pagsasama-sama, pagpuputol-putol ng tinapay. So, yung early church basic na Christian living yung ginagawa talaga nila. Minsan, naisip ko, gusto ko dati ituro mga bagong turo. Kakaibang turo. Pero, hindi talaga yun ang kailangan. Kailangan talaga na i-realize ko basic, words of God, fellowship, kasi yun yung basic sa church na kinakailangan na matutunan ka ako. Una ako, and then yung mga brothers and sisters. Sabi, pagsasama, pagputol-putol ng tinapay. Yung early church, nagagather sila sa fellowship, no? Para may pangaral yung ebanghelyo. So, kagaya ng Pilipos Church, ganun din. Sabi dito, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, mula nung unang araw hanggang ngayon. So, yung Philippian, sabi dyan, pakikibahagi sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, meron silang fellowship. Mahalaga yung fellowship. Sa time in our time, we need more fellowship to preach the gospel effectively. Kasi sabi sa Kawikaan 15:22, kung walang payo, mga panukalay nawawalang saysay. Ngunit sa dami ng tagapayo, sila'y magtatagumpay. Pwede tayong gumawa ng maraming plano sa fellowship. Nagsaset tayo ng kailan yung petsa, anong oras, gumagawa tayo ng schedule, sino maglilinis ng building, sino magpe-prepare ng pagkain, sino magsusundo, mag-i-invite, sino yung maglilid ng kanta, sino yung magka-counseling, and then sinong preacher. So nagtutulungan tayo sa fellowship. Nakikinig tayo sa fellowship ng mga suggestion ng bawat isa. Kaya kung walang payo, mga panukalay nawawalang saysay. Ngunit sa dami ng tagapayo, sila nagtatagumpay. Kaya magkakaroon tayo ng wisdom of evangelism kapag meron tayong fellowship, lalo na kung may mga Bible seminar. Imagine niyo kung may Bible seminar tayo next week, pero sabi natin sa mga leaders, magkita-kita tayo sa linggo. And then yun na. Wala nang plano, wala lahat, walang usap-usap. So kapag napakagulo ng Bible seminar. Kaya we can get wisdom dyan. So we should not neglect fellowship of the gospel. Sabi ko nga, imagine you have Bible seminar, no fellowship, punta ka lang, pagdating mo, Bible seminar na, parang bisita. So, hindi maganda, magulo. Walang communication, coordination, magulo. And then delikado. Bakit? Puro reklamo ang mangyayari sa loob ng church. Kaya, yung Bible sinasabi sa atin, huwag pabayaan yung fellowship. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. So, lagi po na alam natin yan na nakalagay sa Bible. And then yung prayer, mahalaga. Bukod sa fellowship, panalangin. Kasi sabi, nanatili sila sa turo and then mga pananalangin. So, pwede tayong gumawa ng mga plano sa fellowship, doon nabubuo yun. Pero kahit ang ganda ng plano, kung wala yung tulong ng Diyos, wala ding silbi. Kaya sabi ko sa mga brothers and sisters, oo, may plano tayo, okay na. Perfect plan, 100%. Pero kailangan natin mag-pray. Kasi kung wala yung tulong ni God, paano tayo magtatagumpay sa Bible seminar? Without help of God, we cannot do anything. No? Prayer means we rely on the power of God. We should pray for the Bible seminar. So, tinanong ko yung mga brothers and sisters, ano yung ipinag-pray nyo? Sabi nila, pinag-pray namin yung mga newcomers. Sabi ko, okay, sige, tama naman, pero may problema pa, may kulang. Sabi ko sa kanila, we need to pray for 7 laws to Bible seminar. Unang-una ipag-pray nyo kako yung preacher. Pray for the preacher. Kasi hindi naman sinabi na, hindi ko sure, pero hindi sinabi na ipag-pray natin. Meron naman ipag-pray siguro yung mga newcomers, pero si Pablo, lagi siya nagsasabi na ipag-pray nyo ko sa pangangaral ng ebanghelyo. Sabihin, yung preacher ay nangangailangan ng maraming prayer para effective niyang maipangaral yung gospel. Sabi dito, Colossus 4:2, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo magbantay na may pasasalamat. Sabi sa verse 3, idalangin din niyo kami, nabuksan ng Diyos para sa amin ang pinto, para sa salita, upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo, na dahil dito ako'y nakagapos. Kaya minsan, pag nagba-Bible seminar ako, ramdam ko, may nagpe-pray ba sa akin? Kasi medyo malakas yung ano ko. Pero minsan may Bible seminar talaga na parang tamlay na tamlay ako, parang ang hina, iniisip ko, wala siguro nagpe-pray sa akin. Kaya minsan nagme-message ako, paka-pray niyo po ako, may Bible seminar po ako. Kagaya ngayon, paka-pray niyo ako. So sabi sa Colossus chapter 4 verse 4, upang aking maipahayag, gaya ng aking nararapat na sabihin. So only God can open the door for the word. So we should pray to God. Without God's help, we cannot save single soul. Sabi diyan sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 1, sa katapus-tapusan mga kapatid, idalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap. Kaya lagi kong binibigyan din sa brothers and sisters, i-pray yung preacher, ipag-pray natin yung preacher. And then dito sa Psalm 62 verse 11, ang Diyos ay nagsalitang minsan. Dalawang ulit ko na rin dito, ang kapangyarihan ay sa Diyos. So ibig sabihin, wala sa preacher nasa Diyos yung power, kaya kailangan mag-pray na magkaroon ng power yung preacher. And then pangalawa kako,
ipag-pray niyo yung lost soul. Siyempre, bakit? Kumikilos si Satan. At trabaho kasi ni Satan, sabi dito sa 2 Corinthians 4:14, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo. Sabi ko, ipag-pray natin yung lost souls kasi binubulag ni Satan. Ano pa? Si Satan din yung hadlang. Minsan sinasabi nila, Pastor, ang dami po kasing hadlang. So, sabi ko, galing yan kay Satan. Kaya kailangan ipag-pray din natin sila, ma-overcome nila yung mga hadlang. Sabi dito, dumating ang dyablo at inago ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. So, si Satan, hadlang sa Ebanghelyo. Kaya kailangan iluhod sa Diyos ng sincero para sa kaligtasan ng mga invite natin. And then, ipag-pray yung preacher. Sabi, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at may mabisa. Sabi sa James 5:16. Kailangan inuulit. Holy Spirit, words of God, and then fellowship, prayer, and then panglima, yung one accord. Meron silang isang isip. Lagi ko din sinasabi sa brothers and sisters, may Bible seminar na tayo. Kailangan natin magkaisa. Kasi pag wala pang Bible seminar, wala namang problema sa church. Maganda yung relasyon ng mga kapatid. Pero pag malapit yung Grand Bible Seminar, magtataka ka. May mga away-away na naglalabasan na yan. Bakit? Kumikilos nga po yung demonyo. Kaya sa Acts 2:46, at araw-araw habang sila magkakasama sa templo, sabi diyan, nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso. Nagsasalo-salo, may galak at tapat. So may hirap magsama-sama kung nagpaplastikan tayo. Pwede ba na magalak ka, na masaya ka kung alam mong galit ka sa kapwa mo? May hirap humarap sa tao ng ganun. So dito, nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso. Ibig sabihin, meron talaga silang isang puso, isang pag-iisip. Masaya silang kasama yung isa't isa. Komportable sila. No? Kasi kung divided sila, mahirap ipangaral yung Ebanghelyo. Sometimes, minsan nga, di ba, maliit na problema lang sa kusina. Minsan sinasabi ko ito palagi, paulit-ulit sa mga brothers and sisters. Kasi, maliit lang na problema sa kusina, pinag-aawayan nila. Kaya lagi kong sinasabi, yung hiwa ay hindi talaga problema. Ang problema kapag walang naligtas. Kahit anong maliliit na issue lang, yung tungkol sa sibuyas, hiwa, maliit lang yan. Ang tandaan natin, ang pinaka-problema natin kapag walang naligtas. So saan tayo magpo-focus? Dapat may maligtas. Pero minsan kung nakapokus tayo saan? Away-away kayo sa hiwa ng sibuyas, naglagay ng asin, bitchin. Sabi ko, hindi naman mahalaga. Yung mahalaga ay maligtas yung mga tao. Ngayon, kunyari, maraming naligtas. Di ba nakakalimutan natin yung mga problema na yun sa kusina? Hindi na mahalaga yun eh. No, kaya napakahalaga na naintindihan ko yung isa talagang pag-iisip. Kaya sabi sa Ephesians chapter 4 verse 3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Kaya para magkaroon nito, sabi ko sa brothers and sisters, kailangan natin ng malaking puso. Kaya sabi, di ba, palawakin din ninyo ang inyong puso. Kasi kapag makitid talaga yung puso, madaling maapektuhan sa mga konti lang na naririnig. So pag may Bible seminar, nandiyan na yung gulo. Kaya if the church is united, the church becomes strong against Satan. Magiging malakas tayo laban sa demonyo. Pang-anim, sakripisyo. Ang lahat ng mananampalatay magkakasama at ang kanyang ari-arian para sa lahat. Ipinagbili yung kanilang mga ari-arian kayamanan. Sino may walang nagsabing kanyang anumang sa kanya, ari-arian, kundi lahat nilang pag-ari para sa lahat. So, early church, Christian, sacrifice for the gospel. Kaya minsan tinatanong ko yung brothers and sisters, mahal mo ba ang Diyos? Opo. Sige, mag-ambaga na tayo. Ambaga, ayaw na nila. So, the love of God make people sacrifice and it compel us to do more for the Lord. Opo, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Kaya siya'y namatay para sa lahat upang ang nabubuhay, wag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya, alang-alang sa kanilang namatay at muling nabuhay. Kaya yung pag-ibig ay kayang gawing magsakripisyo yung isang tao. Kaya, kagaya kay Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, mula nung ipako ang Panginoon, hanggang mamatay ang Panginoon, sumusunod siya sa Panginoon. Nakita niya yung, hanggang sa resurrection, unang nagpakita si Jesus Christ kay Maria Magdalena. Kasi talagang nakita ni Jesus yung puso niya, na gustong-gusto niya, mahal na mahal niya si Jesus. No, kaya may mga babae na nagsakripisyo para sa Diyos. Sabi sa Luke 8 verse 1, pagkatapos nito, siya'y nagtungo sa bawat lungsod at mga nayo na ipinangangaral at ipinapahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12. So si Jesus Christ, ipinahayag yung magandang balita. Verse 2, ang ilang babae na pinagaling mula sa masasamang espiritu at mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya 7 demonyo ang lumabas. Imagine niyo yung itsura ni Maria Magdalena, may 7 demonyo. Ano kayong itsura niya, no? And then si Juana na asawa ni Chusa, nakatiwala ni Herodes. So asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes. Siguro itong babaeng ito ay mataas yung level niya. High social status kasi
katiwala ni Herodes. And then, maraming iba pang nagkaloob sa kanila mula sa kanilang ari-arian. So, para masuportahan yung gawain ni Jesus Christ, yung mga babae, nag-participate, willing sumuport. Kaya nga minsan binabanggit ko ito sa Mother's Fellowship, yung tungkol dito sa mga babaeng ito kasi nag-sacrifice sila. Papaano, no? Yung women, kahit iba-iba yung background nila, nagkaisa sila. Si Maria Magdalena, may 7 demonyo na lumabas. Si Juana, asawa ni Herodes, high social status siya. Pwede niya sabihin na, Hoy, Maria Magdalena, ayaw kitang katabi kasi may 7 demonyo kang sanib eh. Dati kang may 7 demonyo, ako, mataas ang huwag kang sumama sa akin. So, minsan sinasabi ko sa brothers and sisters, kahit mataas pinag-aralan nyo, kahit na principal ka pa, teacher ka, pagdating mo sa church, hindi ka na principal. Ordinary ka na lang, brothers and sisters. Alisin natin yung mga background natin sa church. Kahit abogado ka pa, hindi ka na abogado. Kung pupunta ako sa church, tapos sasabihin mo, ako teacher, wag kayong makipag-usap sa akin. Mataas ang level ko. Doon yung mga walang pinag-aralan. Edi magkakaroon ng division sa church. Kaya sabi ko, kagaya ng 3 babaeng ito, Maria Magdalena, Juana, Susana, kahit iba-iba yung background nila, nagtulungan sila. Kaya yung early Christian sacrifice, nagsakripisyo. Di ba? Yung mga sa Hebrew chapter 11, mga nahirapan, pero nagtiis sila para sa pangaral ng Ebanghelyo. Si Jesus Christ din, nagsakripisyo. No? And then ito ba? Kaya dahil sa nasa kanilang Holy Spirit, words of God, fellowship, prayer, one mind, sacrifice, nandun sila, sabi diyan, sa Acts chapter 2 verse 47, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon, araw-araw ang mga naliligtas. Dahil sa nangyayaring ganun sa kanila, marami yung naliligtas. So sa Acts chapter 3, verse 1, sorry, may English kasi siya dati, tinagalog ko na lang po, pero hindi kayang Tagalogin lahat. Wala na pong time, kaya nakalagay dito. So, may sakit, no? Lame man, sick temporary. Yung may sakit, sabi dito, and a certain man, lame, from his mother's womb was carried. Sabi sa 3, who's seeing Peter and John about to go into the temple, ask for alms. Humihingi yung may sakit ng alm. Ano ba sa Tagalog yung alm? Limos. Humihingi siya ng limos. Ang hinihingi niya kay Pedro ay limos. No? Naisip ko dito, yung may sakit, ang hinihingi niya limos. Parang yung limos, magbibigay sa kanilang temporary comfort. So iniisip ko, yan yung ilarawan ng mga makasalanan dito sa mundo. Parang hopeless. Pero sa halip na ang hingiin nila ay yung dakilang kaligtasan, ang inihingi nila, material things. So tayo ay mga makasalanan. Kagaya sa Roma 5:12, ipinanganak tayo makasalanan. So kaya, I can see the image of people in this world, they only seek material things. Kasi nung sumusunod sila kay Jesus, sabi dito sa John 6:26, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kayo yung hinahanap hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil kayo'y kumain ng tinapay at kayo nabusog. Huwag kayong magsumikap dahil sa pagkain nasisira. Sa panahon ngayon, halos wala na pong words of God. May mga churches po na nakapokus na lang saan, medical mission, dental mission, libreng aral, free education, free rice. Kapag nag-attend ka ng church, may libre kang bigas. Kahit po sa summer retreat, pag ginamit mo yung salitang swimming, gusto nilang sumama. Kaya minsan pag nagka-counseling, tinatanong ko, alam niyo po ba bakit kayo nandito? Kasi gusto ko malaman yung puso nila. Yun yung una kong tinatanong pag nagka-counseling po. Alam niyo po ba yung purpose, bakit kayo nandito? Alam niyo po ba yung layunin, bakit nandito? Oo, pastor, akala ko may swimming. Wala naman po palang swimming. Kasi hinahanap ng mga tao yung pansamantala. Sa San Jose po, ganun din po yung na-experience ko po. Kasi may mga church na libreng aral sa mga anak. Kaya may mga brother po, hindi ko bigla na lang nawala. Ano nangyari? Nandun na po pastor sa kabila kasi po yung anak niya mag-aaral, libre po yung paaral. Wala naman akong pwedeng, ilalason ko may suporta talaga doon, libreng aral. Meron pa nga po, buhay pa, binili na po na pag namatay ka, libre ko nakabaong mo. Kaya sabi ko, ano nangyari? Ba't wala silang umatin, pastor eh. Sabi nung kapatid, pastor, ang problema po kasi, yung pastor po doon, pinangakuan pag namatay daw, libre na yung kabaong niya, sasagutin na ng pastor. Sabi ko, hindi pa nga siya patay ka ako eh. Gusto niya i-claim niya na ngayon yung kabaong. Sabi ko. So, kumbaga, ngayon, parang inisip ko po ngayon, ang isip ng tao ay puro na lang material. Siguro, pwedeng gamitin yung material para madala sila sa gospel. Pero kung po na lang material, parang yun, delikado sa puso nila.
No, kaya si Peter, ibinigay niya, Peter give what he need most and what is more important. Kaya sabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Ngunit sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, ginamit niya si Jesus Christ. Kumbaga, wala akong pilak at ginto na nasa akin. Peter gave most important things. No? Yun, yung gospel, mahalaga. Wala din naman tayong pera, wala tayong medical mission, dental mission, libreng pagpaaral, wala din sa atin. Pero naisip ito, meron tayo ng power of God para maligtas yung tao. Sa Roma 1:16, hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Grego. So meron tayong gospel na maibibigay sa mga tao sa paligid natin. So pwede mag-focus na lang tayo sa gospel. Minsan iniisip ko, paano ko kaya tatapatan yung kabilang church? Wala naman akong bigas, sila may bigas. Pero alam niyo po, isa din sa pinagpapasalamat ko, may mga nandun na naligtas sa church natin. And ang daming kabataan po dun, naligtas siya, naghihikayat siya dun. Kahit nag-aaral sila, tinanggihan na nila, pinaputol nila yung suporta sa pag-aaral, pumunta sa church natin. Kaya sabi ko, thank you Lord, malakas na loob ko. Bakit? Kahit sabihin ng ibang umalis kasi may support, sabi ko, maraming bumalik na naligtas dyan. Mula sa church na yan, tunay na naligtas sa atin, and then eto na ngayon, sila makapagpapatutuo na walang kaligtasan doon. Dito sila naligtas sa atin. Kaya kahit nag-aaral sila, pinatigil nila. Kasi kaya naman gumagawa na lang sila ng paraan sa sarili na mag-aaral kaysa kapalit yung kaluluwa nila. So, meron tayong gospel para ibigay sa lost souls. Kaya sabi ko, focus na lang ako sa gospel. Peter, focus sa message ni Jesus. So, yun, kahit wala mga medical, dental mission, pre-rise education, pero merong gospel. So, the purpose of miracle. So, sabi dito, yung purpose ng miracle, kasi pinagaling siya ni Peter sa kapangyarihan ni Jesus, sabi, so, at this time, the Bible, nung panahong ito, hindi pa tapos yung Bible, kaya para patunayan na si Jesus Christ yung Messiah, gumagawa ng mga miracle. Sabi dito sa Mark 16:20, at humayo sila at nangaral sa lahat ng dako, habang gumagawang kasama nilang Panginoon, pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. So, pinatotohanan ng salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. So, sa panahon natin, hindi na natin kailangan ng miracle at kababalaghan, no, para maniwala tayo sa Panginoon. Dahil meron na tayong Biblia. Pero sa panahon natin, ginagamit ng demonyo yung miracle at kababalaghan para dayain yung tao. Sabi sa 2 Thessalonians chapter 2, ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlilang na kababalaghan. So may mga ganyan po nagtuturo kahit po dun sa amin sa San Jose. Meron po tinatawag din na prophet Jaw. Kaya minsan may mga brother, may mga medyo mahina pa po yung pananampalataya. Sabi sa akin, Pastor, nandyan po si Propeta Jaw. Sabi ko, sino yun? Pastor, naghihiling siya. Sabi ko, wag na wag kayong pupunta dun, ha? Medyo mahina po yung week. Medyo may sakit po kasi. May mga stroke. Sige, wag kayong pupunta dun. Nagulat po ako, kinalingguhan, nag-attend sa church. Ano, pumunta kayo? Pastor, pumunta po kami, pero tinignan namin, wala naman talagang miracle na nangyari. Ano, sabi ko sa inyo, wag kayong pumunta dun, eh. Nakiramdam lang daw sila. Tiningnan lang daw nila yung kung kaya daw magpagaling, pero hindi naman kaya. So si Satan, ginagamit yung miracle para dayain yung tao. Sabi, may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak, sapagkat tumanggi silang ibigay ng katotohanan upang sila'y maligtas. Mapandayang kasamaan. Mapandaya. So si Satan, dinideceive yung puso ng tao na mag-focus na lang sa miracle. Kaya may mga church gumagamit ng miracle, kagaya itong Snake Church in America. Kapag sinearch nyo sa YouTube yung Snake Church in America, talagang, kagaya ng verse dito, nakalagay dito, they will take up serpent, and if they drink any deadly, it will by no means hurt them. Kapag ikaw ay humawak ng ahas, hindi ka mamamatay. Kahit uminom ka ng lason, hindi ka mamamatay. Gamit nila yung verse na yan. Pero ano nangyari? Pag pinanood nyo yun, maraming pastor na namatay. Yung tatay, pastor. Nagkaroon ng anak, naging pastor. Sumunod, tuklaw. Meron sila sa church nila, may mga ahas. Kinukuha nila, ginagamit nilang ritual-ritual. Pero, nagpapalit lang pastor kasi nga, namamatay. No? Pero tuloy-tuloy pa rin sila. Kaya ang tawag, snake church. Hindi ko alam, snake church talaga tawag. Pero binansagan silang snake church in America. No? And then si Pedro, nagsalita sa portiko ni Solomon. So dito, napakahalaga din ito na intindihan ko dito. Peter emphasized not to glorify people, but only God. Sabi dito,
naputol yata yung verse ko, sa kanila na mga tao, lubhang namangha. At tinawag, sabi dito, nang makita ito ni Pedro, nagsalita siya sa mga tao. Kayong mga Israelita, bakit ninyo ito kinamangha? Bakit ninyo kami tinititigan na para bang sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay napalakad namin siya? Kasi nakita nila lumakad, yung may sakit. So, tuwang-tuwa yung mga tao, wow, ang galing! May kapangyarihan si Pedro, yung mga kasama niya, ang galing nila kasi kayang-kaya nilang gumawa ng himala. So, people were amazed of miracle. Peter explained that it was not by his own power, kundi sa kapangyarihan ni Jesus. Kaya, even Peter, ginawa niya yung gawain ng Panginoon na himala, miracle, hindi niya ipinagyabang na dahil sa akin kaya ka gumaling. Dahil sa akin kaya siya gumaling. So, naiintindihan ni Pedro na yung kaluwalhatian ay sa Diyos. Ibig sabihin niya, kahit marami ka nang nagawa, kalimutan mo lang yun kasi hindi yun sa iyong kakayahan, sa Diyos yun. Sabi dito, sa Psalm 7:17, ibibigay ko sa Panginoon ang pasasalamat na nararapat sa kanyang katwiran. At ako'y aawit ng papuri sa pangalan ng Panginoon, ng kataas-taasan. So, ibibigay ko sa Panginoon pasasalamat na nararapat sa kanyang katwiran. So, kagaya po kay Pedro, Peter knows that God created heaven and earth only deserve worship. Opo, alam ni Pedro. Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagkatawang tao, siya lang yung deserve ng pagsamba. Kaya sabi niya din dito ni Pedro sa Gawa chapter 10 verse 25 and 26. Pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ngunit pinitayo siya ni Pedro at na sinasabi, tumayo ka, ako man ay tao rin. So yung gawain ng Diyos kay Pedro, yung Diyos kumikilos kay Pedro, pero si Pedro, hindi niya inari na yung kapangyarihan ay dahil sa kanyang sariling abilidad. Dahil sabi niya, ako man ay tao rin. Ayaw niyang sambahin siya. Kahit lumuhod sa kanya si Cornelio, nagpatira pa sa harap niya, wag, tumayo ka, tao lang ako. Kaya nga, napakahalaga na intindihan ko, sa verse 10, sabi, ang gustong sambahin lang yung demonyo. Jesus said to him, layuan mo ako, Satanas. You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Yung meditation ko, yung pagliligtas ng kaluluwa ay miracle of Holy Spirit. Yung mga taong makasalanan ay makakapunta sa langit. Nangyayari ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Kapag naunawaan yung kaligtasan, pinupuri nila yung preacher. Mani sabi niya, Pastor, ang galing naman ng turo mo. Pastor, kumbaga nagbibigay sila ng maraming papuri. Pastor, ang galing ng preaching mo. Pastor, sana ikaw ulit ang pumunta sa amin. Ina-idolize nila yung pastor. When pastor sermon, they really like it. Halimbawa, sa amin po sa Diyos nagkaroon ng problema. Nagkakaroon po ng Grand Bible Seminar, nag-i-invite tayo ng mga preacher. And sabi ko, si preacher ay ang i-invite natin, sabi nila. May mga bago-bago lang po naligtas, yung mga bago lang naman. Sabi nila, narinig ko lang na nagbulong-bulungan. Pag si preacher, ayoko dyan. Gusto ko pag si preacher bina ang in-invite, mag-invite na tayo ng maraming tao, so wag muna tayo ngayon mag-invite. Sabi ko, may problema, parang pakiramdam. Hindi man nila sa akin sinabing direct sa ko may problema kasi ang tinitingnan nila yung tao. Kasi bago lang sila naligtas, so amazed na amazed sila, wow, sa tao. So pakiramdam ko, meron ako responsibilidad na ipaliwanag sa kanila na itama yung mali sa kanila bilang ministers nila. Kasi, so sabi ko, hindi. I-invite natin ito and then explain ko sa kanila na ang kapangyarihan ay sa Diyos. Kahit sino yung taong tumayo sa harap ng pulpito, kailangan tanggapin natin siya bilang tao ng Diyos. Huwag yung tingnan na sa sariling abilidad ng tao. And then, in-invite namin. And then, dahil sa, kahit sino po, kahit yung pastor na akala nila parang walang kakayahan, kumilos ang Diyos, naligtas. May matagal nang nag-aatin ng Bible seminar. Hindi talaga maligtas-ligtas kahit sinong preacher, pero siya naligtas. Kaya sabi ko, tinanin niyo yung pagkilos ng Diyos. Kasi may mga may nag-aatin sa atin na ang tagal nang pang hindi naligtas, pero siya naligtas. Bakit? Hindi naman sa tao yung kaligtasan, Diyos ang nagliligtas. Kaya yung pakikinig ng papuri sa members ay maganda talaga sa tenga. Pero yung papuri talaga ay dapat ibigay sa Diyos. Nagasalita po ako sa akin sa sarili. Pero delikado, kasi ang preacher ay may tendency na magmalaki sa puso kapag ipinangaral yung salita ng Diyos. Saving people is not in our ability, it is from the power of the Holy Spirit. Kaya iniisip ko kailangan maging maingat dahil may tendency na ako din maging mapagmalaki at magtiwala sa Diyos. Kasi the more na nakakarinig tayo ng papuri sa mga tao,
Ibig sabihin, the more na kailangan mag-ingat. Hindi tayo nandito dahil marami akong abilidad, but dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya nga sa 1 Corinthians 15 verse 9, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, hindi karapat dapat tawaging apostol. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. So gaya kay Pedro, iniisip niya, hindi ako karapat dapat dito, pero nandito ako dahil sa biyaya ng Diyos. So inisip ko, ganun din sana, hindi ako mahulog sa pagmamataas, kagaya nung kaninang binabanggit na may meditate ko, ito na pares din, na yun, delikado sa mga preacher, yung magtiwala ka sa sinasabi ng papuri ng mga tao. Kasi maraming magpupuri habang tumatagal na, wow, ang galing mo, Pastor, sana ikaw ulit. Pero hindi. Parang bulong yun ng demonyo, sabi nga na, magmataas ka. No? And then, Peter message, yan. And then ito po, so nagsimula yung pag-uusig ng church. Sabi dito sa Gawa, chapter 4, verse, habang si Pedro at si Juan ay nagsasalita pa sa taong bayan, lumapat sa kanila ang mga pari, mga pinuno sa templo at mga Saduceo. Lubhang nayayamot sapagkat nagtuturo sila sa mga tao at nagpapahayag na kay Jesus ay may muling pagkabuhay sa mga patay. Yung mga pari, pinuno sa templo, mga Saduceo, no? Ayaw nila yung turo tungkol kay Jesus. Kaya ilan sa kanila nag-assist, no? Para i-persecute si Jesus Christ. Especially yung mga Saduceo, hindi sila naniniwala sa resurrection. Sa panahon ni Jesus Christ, yung mga Saduceo, meron silang mataas na posisyon, iginagalang sila ng mga tao, pero tinatanggihan nila yung teaching tungkol sa resurrection. Hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na muli. Kaya sabi sa Acts 23 verse 8, sabi, sapagkat sinasabi ng mga Saduceo na walang muling pagkabuhay o anghel o espiritu. Ngunit pinaniniwalaan ng mga Pariseo ang lahat ng ito. So naniniwala sila, hindi sila naniniwala sa resurrection. So si Jesus Christ nagtuturo sa mga alagad, no? Mag-ingat sa turo ng mga Saduceo at mga Pariseo, no? So kaya't naunawaan nila na sinasabi ni Jesus hindi sa pampaalsa ng tinapay kundi mag-ingat kundi sa mga aral ng mga Pariseo at Saduceo kasi yung turo ng mga Saduceo ay walang resurrection. Sabihin, walang pag-asa. So hindi sila naniniwala sa soul, resurrection. So kahit na meron silang 5 book of Moses, sinisikap nila yung magkaroon ng blessing mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, pero yung purpose ng Saduceo, meditate yung scripture, pero hindi naman talaga magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya si Pedro at si Juan, no, inaresto dahil sa pangangaral. Sabi dito, sila'y kanilang dinakip at ibinilanggo hanggang sa kinabukasan sapagkat noon ay gabi na. Ngunit marami sa mga nakarinig ang sumampalataya at ang bilang nila ay 5,000, mga 5,000. So inaresto po si Pedro at Juan, hinuli dahil sa pagtuturo tungkol sa katotohanan. So this world will hate true Christian. Opo. Kaya sabi nga, kapag ginamit natin si Jesus, ipinangaral natin yung katotohanan, mas lalaitin tayo. Pero kung prosperity gospel yung gagamitin natin, payayamanin ka ni Jesus, palalaguin ni Jesus yung negosyo mo, wala magagalit sa'yo. Pero pag dinuro mo yung impyerno, paghuhukom, ayaw nila, masakit. Kaya sabi, kung kayo kinapupuutan ng sanlibutan, ay alamin ninyo, ako nga ang kayo napupuutan nito bago kayo. Ngunit dahil kayo hindi taga sanlibutan, kayo pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. So yung buhay natin sa gospel, maraming pag-uusig. Ibig sabihin yung mundo, hindi tayo i-comfort, kundi kapupuotan tayo ng sanlibutan dahil hindi tayo taga sanlibutan. Sabi sa Pilipos, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ibig sabihin, hindi tayo taga rito, kaya pupuotan tayo. Example, yung mga unbelievers, hindi nila mauunawaan. Sabi ko sa brothers, hindi nila maintindihan ng mga unbelievers. Bakit nagdadalo kayo sa church? Magtataka sila, bakit? Yung mga brothers sisters sa Lifewood Mission, ang layo-layo nag-a-attend sa church. Bakit nagbibigay sila ng offering, ambagan, pledge sa Bible seminar? Minsan sinasabi ng mga hindi ligtas, bakit sayang ng pera nyo dyan? May retreat, ang layo-layo, ang init-init, bakit kayo gumagastos? Kaya sabi ko sa brothers and sisters, may intindihan kaya tayo ng mga unbelievers? Siyempre hindi, kasi hindi naman talaga nila alam. Pero sabi ko, dapat, ang mahalaga, tayo mga ligtas, nagkakaintindihan. Kahit hindi tayo naiintindihan ng sanlibutan, pero tayo mga tunay na ligtas, dapat alam natin bakit natin ito ginagawa. Ang problema, kung yung mga ligtas, hindi nagkakaintindihan, nag-aaway-away. Bakit tayo nag-aambagan? Bakit sinabi ni Pastor, mag-ambagan tayo sa Bible Seminar? Kapag ganun, may problema.
No, kaya mahalaga yan. So, in persecution, merong gantimpala. Kaya nga sabi, mapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapalad kayo kapag kayo nilalait inuusig. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. No po? And then si Pedro, sa harap ng Sanhedrin, si Pedro, ginamit niya yung trial para magpatotoo kay Jesus sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. So sa chapter 4 verse 6, si Pedro na puspos ng Espiritu ay sumagot sa kanila, kayo mga pinuno ng bayan at matatanda. So nagsalita siya, habang nasa trial siya, nagsalita siya tungkol kay Jesus, tungkol sa daan ng kaligtasan. Sinabi niya tungkol kay Jesus. So yun. Walang kaligtasan sa kanino pa man. No, tungkol po kay Jesus Christ. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. So binanggit niya yung tungkol kay Jesus Christ. So, we can receive persecution from people who are already believe in God. So yung mga naniniwala din kay Jesus, uusigin nila tayo. Kaya sabi, kaya sila ipinatawag nila, inutusan na sa anumang paraan, huwag sila magsalita, magturo sa pangalan ni Jesus. Nangyari po yan sa akin sa Angat. So, halos parehas na sitwasyon. Noong nag-evangelize po kami, may mga naligtas, galing po sa ibang church, nag-attend, naligtas. May nag-testimony, 10 taon na ako, pastor, pero ngayon ko lang nalaman yung kaligtasan. Pastor, kahit itaas ko yung 2 kamay ko, sigurado na akong ligtas. Ang problema po, nalaman ng pastor nila, sinugod po ako ng 6 na pastor dun sa Angat. Takot na takot, medyo kabado po ako, takot pa po ako nun. Napachat po ako kay Pastor Park, Pastor Park, some pastors here, kala ko kakainin nila ako, some pastors here, pastor, wag kang, don't be afraid, sabi niya. Don't worry. You should be bold. Ganyan-ganyan. Pero sabi sa akin, binantaan po nila ako, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Huwag ka nang pupunta doon. Parang sinabi nila, pag may pumunta ka pa, may mangyayari. Pero inisip ko po, kaya dito kila Pablo, hindi pwede. Sabi ko sa kanya, bakit po kasi, sabi niya, pastor sa pastor. Pastor ako, pastor ka, huwag mo na silang pakialaman. Sabi ko po, 10 taon na po sila, nagpatotoo sila ngayon lang naligtas. Huwag na natin pag-usapan yung kaligtasan. Alam mo ba, kape-pledge lang nila ng bintana? Nagulat po ako. Alam mo ba, kape-pledge, sabi ko po, kung naririnig lang po nung sister, yung sabi nung pastor niya, dahil nag-pledge ng bintana, kaya ayaw nilang bitawan, nakakaawa po talaga. Kaya kinabukasan, kahit ginanon po natatakot kami, pumunta po kami ulit doon. Ngayon, mula nun, wala naman po nangyari. Hanggang nalipat na po ako. Si Pastor Johnny po yata yung inuusig ngayon. So, yung believers po, nag-pray sila ng boldness. No, sabi dito sa Gawa, kasi kahit po yung mga apostol, natatakot, nakakaramdam din sila ng takot kasi ikaw naman usigin, batuhin. No? So, nag-pray sila ng boldness. Sabi, sa verse 24, nang ito'y marinig nila, nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos na nagsabi, O Panginoon, na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at lahat ng naroon. Ikaw ay nagsabi, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yan, nagpray po sila. And then anong pinagpray? At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na masabi ang iyong salita ng may buong katapangan. Nagpray sila, Lord, bigyan mo kami ng katapangan kasi inuusig kami. So by looking our weakness, we become negative and we lose power. Isensa na ano ko. Opo. When we look at your ability, we lose your heart. And because of thinking we are weak, we delay the work of God, we neglect the important work of God. Pag iniisip nating mahina tayo, next time na lang kasi baka magalit yung pastor doon sa ibang church. Next time na lang baka dumugin ako dito. So, ganun din yung naranasan ng mga tao sa Bible na tinawag ng Diyos sa ministry. Halimbawa, si Jeremiah. Sabi ng Panginoon, gagawin kitang propeta. Ano sagot ni Jeremiah? Ikaw ay aking itinalaga, hinirang kitang propeta ng mga bansa. Ano sagot ni Jeremiah? Nang magkagay sinabi ko, Panginoong Diyos, tingnan mo, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y kabataan pa. So, si Jeremiah nagbigay ng excuse na sumunod sa Diyos. Kasi sabi, ano rason niya? Ako'y bata pa. Si Moises. Si Moises ay sumagot at nagsabi, ngunit hindi nila ako paniniwalaan o pakinggan man, sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi nagpakita sa iyo. Ngunit sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako hindi mahusay magsalita mula pa noon o kahit mula pa nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y makupad sa pananalita at umid ang aking dila. Ano sabi ng Diyos? Sino bang gumawa ng bibig ng tao
O sino bang gumawa ng pipi o bingi? O may paningin o bilag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? And then anong sabi pa nila? Si Solomon naman nung una, ngayon o Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod, nakahalili ni David na aking ama. Bagamat ako'y isang musmos lamang, hindi ko nalalaman ang paglabas at pagpasok. So yung mga tinatawag ni God para mag-lead, nagiging burden sa kanila, yung ministering ibinibigay sa kanila. Si Apostol Pablo, hindi naman naging burden, pero sabi niya, ako ang pinakahamak sa mga apostol. Si Abraham, ano sabi niya? Sumagot si Abraham, mangangahas ako magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. In preaching the gospel and in a Christian life, the Lord promised us victory. So, kahit na sa isip ko, nakakatakot. Pero ang pangako talaga ng Diyos, hindi ka matalo eh. Ang pangako ng Diyos, kapag sumunod ka, magtatagumpay ka. Sabi niya kay Jeremiah, huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo, magliligtas sa iyo, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, sumunod ka lang talaga sa Diyos, kahit natatakot, tutulungan ka niya. And then sabi sa Acts 18, verse 9 and 10, huwag kang matakot, kundi magsalita ka, huwag kang tumahimik, sapagkat ako'y kasama mo. Walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka, sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito. Sabi sa Deuteronomy, huwag manlupay pa ang inyong puso, huwag kayong matakot, ni manginig, ni maduwag dahil sa kanila, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos, siyang hahayong kasama ninyo, upang ipaglaban kayo sa inyong mga kaaway, upang kayo pagtagumpayin. Kaya, paulit-ulit sinasabi, huwag kayong matakot, huwag kayong panghinaan ng loob sa napakaraming taong ito, sapagkat ang pakikipaglaban ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Isabi, sumunod ka lang. Bahala na sa iyong Diyos. Kaya yung pagtatagumpay ay hindi talaga sa atin. Kung iisipin lang natin, kaya ko. Sarili ko, hindi ko kaya. Pero Diyos kaya. May Diyos kaya. Sabi sa 1 Corinthians 15:57, subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesus. Kaya yung the secret to our victory in Christian life is to remember and rely on God, is God of Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Christian life is not how long you are saved, but how do you trust God. So we need to know our weakness before God. Kailangan talagang malaman nating mahina tayo because when we know our weakness, we can fully rely on the Lord. Kapag alam mo yung kahinaan mo, normal lang na malaman nating mahina ako. Bakit? Kasi dahil mahina ako, magagawa akong magtiwala sa Diyos. Kaya nga si David sabi niya, O Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam mo sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Kaya kapag alam natin yung weakness, when we know our weakness, we can fully rely on God. God has called us to salvation and want us to use as valuable worker for Him. So when we sometimes get discouraged when we think only our weakness and shortcomings, and sometimes we only see certain situation. So some people only look in their weakness. As a result, we failed in our Christian life. Opo. Yes, we have weakness, but through our weakness, we can fully rely on God. So mahina ako, hindi ko kaya. Pero hindi dahil mahina ako, ititigil ko na yung gawain ng Diyos. Kundi dahil mahina ako, kailangan ko ng kapangyarihan ng Diyos, kailangan kong ituloy yung gawain ng Diyos. So napakalaga na intindihan ko na mahalaga pala na maintindihan mong mahina ka, hindi para sumuko ka. Kundi dahil ipinapakita yung kahinaan mo para magtiwala ka sa Diyos. Kaya sabi, subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. So, ganun pa man, God promised us victory. Complaint and discouragement happen if we do not know who will help us. Kung hindi natin alam kung sinong tutulong sa atin, papasok yung discouragement sa atin. So, panlima, yung hypocrisy and the discipline of Ananias and Sapphira. So, sa early church in Jerusalem, maganda po yung samahan nila dun sa sinaunang iglesia. Napakaganda. Kasi dun sa Jerusalem church, yun yung unang church. Mga Jews, mga members nila. So, ibig sabihin, parang sa Pilipinas, parang MCC yung Jerusalem church. Kauna-unahan. So, maganda yung samahan. Sabi dito, ang buong bilang ng mga sumasampalataya ay may pagkakaisa ng puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang ari-arian, kundi lahat ng kanilang pag-aari ay para sa lahat. Sabi dito, walang sino mang naghihirap sa kanila sapagkat ipinagbili ang lahat ng ari-arian, ang kanilang mga lupa at mga bahay at dinala ang pinagbibilhan ng mga ito. At inilagay sa mga paanan ng mga apostol. So ang saya. Kasi yung mga ari-arian nila, wala naghihirap, nagtutulungan sila. Pero
Ipinagbili nila yung kanilang ari-arian. Sabi, nagbili. No? Dinala niya ang salapi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Yan. So, maganda po yung samahan. Pero, si Ananias at Sapphira, nagbenta rin ng kanilang ari-arian para ibigay din sa church. Pero, itinago nila yung pinagbilhan at nagsinungaling sila. Ipinakita nilang halos ibinigay nila lahat, pero ang totoo, hindi naman talaga lahat. Itinago nila yung kalahati. Yung kalahati, ibinigay nila. Sabi, may isang lalaki na ang pangalan ni Ananias ang nagbili ng isang ari-arian na may pagsang-ayon sa kanyang asawang si Sapphira. Nalalaman ng kanyang asawa na itinago niya ang ilang bahagi ng pinagbilhan at dinala ang isang bahagi lamang at inilagay sa paanan ng mga apostol. So, nung nalaman ni Apostol Pedro, sinaway sila dahil sa kanilang pagsisinungaling. Kaya sabi sa verse 5, nang marinig ni Ananias ang salitang ito, siya'y bumagsak at namatay. Sinaway po sila. Tumindig ang mga kabinataan at sila'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. Namatay po yung mag-asawa, si Ananias, no, and si Sapphira. Sabi din dito, bakit kayo nagkasundo upang subukin ng Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo, nasa pintuan ng mga paa ng mga naglibing sa iyong asawa, kanilang dadalhin ka sa labas. Agad siyang bumagsak at sa kanyang paanan at namatay. Pumasok ang mga kabinataan, natagpo ang sila'y patay. Sila'y kanilang inilabas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. So sa verse 11 sabi, sinadla ng malaking takot ang buong iglesia. So bilang resulta, yung buong church, nagkaroon ng malaking takot sa church. Kaya nga mahalagang maintindihan yung incidenteng ito. Kasi kung hindi nauunawaan yung nangyari dito, na hinatulan ng Diyos si Ananias at Sapphira, no, may problema, magkakaroon ng problema. Sasabihin, ang bagsik pala ni Lord. Kasi bakit niya pinatay si Ananias at Sapphira? So yung pong incident na ito ay may impact sa Jerusalem Church. So, related ito sa holiness ng church. Holiness, kabanalan ng church. Kasi, yung time na yun, Jerusalem Church, yung pinakaunang church. Imagine mo, ikaw yung una, tapos pababayaan lang na magkasala, okay lang magkasala kahit magdakaw. O kaya okay lang mga lunya. Ikaw yung mother church. Kapag ganun, anong gagawin ng mga susunod na church? Isipin nila, normal na lang pala na gumawa ng sin. Kasi sa main church nga natin, ganyan eh. Halimbawa sa amin, sa San Jose, meron kami mission branch na Katubig. Ibig sabihin, bilang mother church, kailangan naming ipakita ng example kami dun sa Katubig Church. Kung makita nila yung San Jose na okay lang, mga lunya, okay lang na magnakaw, hindi matatakot yung Katubig Church na gawin din yung ganong kasalanan. Kaya, nagkaroon ng takot dahil dun sa disiplinang ginawa kay Ananias at Sapphira. So kung didisiplinahin yung San Jose, matatakot din yung iba na gumawa ng ganun din kasalanan. So kaya, the root of incident was due to dahil sa pagkilos ng demonyo. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit nagpadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? Kaya nga, para hadlangan yung gospel, kasi di ba maraming naliligtas? Para hadlangan yung gospel, si Satan gusto niya sirain yung purity at unity ng church. Lason, magkaroon ng inggitan, division, hati-hati, inggitan, sinungaling, gamit si Ananias at Sapphira. Yun yung gustong gamitin ng demonyo para matigil yung pagkalat ng gospel. Kumbaga, kung lason yung kasalanan, inilagay niya kay Ananias at Sapphira para maging malason lahat ng Kristiyano doon. So, kaya severe judge kay Ananias at Sapphira yung ibinigay ng Diyos. Bakit? Holy Spirit kumikilos sa church para protektahan yung purity ng church mula dun sa pakana ng demonyo. Yun nga yung example yung SGGM tsaka yung Katubig. Kaya ano naging result ng judgment kay Ananias at Sapphira? Nagkaroon ng takot yung entire church. Yung realization ng Diyos ay buhay at Diyos ang nagsusupervise sa church ay nakatatak sa puso ng mga ligtas. Kumikilos pala ang Holy Spirit kasi namatay si Ananias at Sapphira. Hindi naman sinaksak ni Pedro eh. Pero namatay, bumagsak. Ibig sabihin, may Diyos kumikilos sa church. Kaya matakot tayong gumawa ng kasalanan kasi baka tayo din mangyari sa atin. So, nagkaroon ng takot sa kanila. So, sa pamamagitan nun, na-maintain yung purity ng church. Ang tanong, si Ananias at Sapphira ba iligtas? No? Sabi dito sa Acts 5:1, ngunit may isang lalaki ng pangalan ni Ananias na nagbibili ng isang ari-arian na may pagsangin sa kanyang asawa. So, Ananias ba iligtas? Ananias meaning is Jehovah is gracious. Sapphira is blue jade o beautiful. Pero yung pangalan nila hindi nag-match dun sa meaning ng pangalan nila. Ano po? So, ligtas ba si Ananias? Yes. Acts 5:3, sinabi ni Pedro,
Ananias, bakit nagpadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Meron silang Espiritu Santo. Ano po? So, nagsinungaling sila sa Espiritu Santo. Hindi magagamit yung salitang Espiritu Santo sa hindi ligtas. Sabihin, ligtas talaga sila. So, nagsinungaling sila sa Espiritu Santo dahil sila ay ligtas. No, sabi, ang Espiritu ang tumutulong sa ating mga kahinaan. Ang Espiritu mismo ang namamagitan na may daing na hindi maipahayag. Huwag ninyong pigitan ang Espiritu. So, meron tayong Holy Spirit pagkatapos maligtas. Kaya, kapag makagawa tayo ng kasalanan, mapipigati yung banal na Espiritu. Ganyan yung nangyari kay Ananias sa Sapphira. Na galit yung Holy Spirit. No po, ibig sabihin na nagkasala sila, pinarusahan sila ng Diyos. No, kaya, yung killing of Ananias sa Sapphira was a punishment for their sin sa pamamagitan ng sinungaling at pagpapanggap. Kaya ano sabi? Ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang kanyang espiritu ay maligtas sa aura ng Panginoon. May discipline, pero ligtas sila. Kaya, yung kasalanan ni Ananias at Sapphira, yung kasalanan ni Ananias at Sapphira, gumawa sila ng bagay na hindi naman talaga dapat gawin. Ginawa nila yon, mag-aalay sila sa mga paan ng apostol para makatanggap sila ng glory. Sabihin ng mga brothers, wow, Ananias at Sapphira, inialay niyo yung ari-arian nyo. Magmukha silang mapagbigay, pero ang totoo, kuripot sila. Pinalabas nilang ibibigay nila lahat, pero itinago nila yung kalahati. Ibig sabihin, ang totoong kalagay nila, kuripot. Hindi naman talaga sila mapagbigay. Kaya, palalo sila. Ibig sabihin, huwag kayong maging palalo. Nakalagay din sa, huwag gawin ng anuman sa pagpapaligsahan. Ang isip nila, yun, parang mapagmataas sila. No? And then, sakim sila. Naging sakim sila. Sabi, nalalaman ng kanyang asawa na itinago niya ang ilang bahagi ng pinagbilhan at dinala ang isang bahagi lamang at ilagay sa panan ng mga apostol. So, sakim. Criminal act yung ginawa nila, parang si Akan. Itinago ni Akan yung pinagbilhan ng lupa. So, bakit? Maaaring natatakot sila sa future nila. Paano tayo? Wala tayong gagasusin bukas kung ibigay natin ito lahat. So, maaaring ganun yung nangyari. Meron silang pagiging sakim. Gusto nila, kanila pa rin. Kahit ibinigay nila, amin pa rin. No? So, kaya, sabi, huwag umasa sa kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. So, sabi, bukas, dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa bukas sa palad, na hadlang, handang mamahagi. So, gusto nila magtipon ng kayamanan para sa kanilang sarili. Ano pa? Ananias at Sapphira, meron sila, hindi kulang, unbelief yung ginawa nila. Itinago nila yung kalahati, ibig sabihin, hindi sila nagtitiwala sa Diyos. Kasi kung nagtitiwala ka sa Diyos, yung babaeng balo, di ba? Dalawang kusing na lang, ibinigay niya lahat. Ibig sabihin, ipinagkakatiwala niya sa Diyos yung buhay nila kahit wala na silang kakainin, bahala na ang Diyos. Si Ananias at Sapphira, ibinigay yung kalahati itinago nila. Hindi sila nagtiwala. Pero sabi, hanapin muna ninyong kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Lahat ng mga bagay na idaragdag sa inyo. Kaya na-realize ko yun. Dapat magtiwala ka lang sa Diyos. Huwag mong alalahanin kung ano yung bukas. Bahala na si God. Sabi nga, kung nagtatrabaho ka, hindi problema ng empleyado kung saan kukuha ng pampasahod yung boss niya. Problema yun ng boss. Ang trabaho lang ng empleyado, magtrabaho na magtrabaho. Bahala na ang boss sa pampasweldo sa kanya. Pero si Ananias at Sapphira, sa halip na magtiwala sa Diyos, sarili nila. Unbelief. Ano ba? So, marami pa po dyan. Hanggang 5 po tayo, di po ba? Parang gusto niyo na po mag-closing. So, yung judgment kay Ananias at Sapphira, nakatanggap sila ng judgment o hatol sa Diyos. So, the necessity of the church discipline, mahalaga yung discipline sa church. Sabi nga dito, kung magkasala laban sa iyong kapatid, pumaron ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag dalawa lamang. Kung pakinggan ka niya at napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya nakinig, ay magsama ka ng isa o dalawa upang sa bibig ng 2 o 3 saksi, mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan, maging ang iglesia, ituring mo siyang bilang isang hentil at maninigil ng Diyos. Kung ayaw niya talagang makinig, okay, bahala ka. Discipline. Kung ayaw niya talagang makinig. Kaya if he refused to listen to the church, treat him like a Gentile and a tax collector. Sabi sa 1 Corinthians chapter 5, verse 12 and 13,
Sapagkat anong kinalaman ko sa paghahatol sa mga nasa labas? Hindi ba yaong nasa loob ang inyong hinahatulan? Subalit ang Diyos ang mamahatol sa mga nasa labas. Alisin niyo ang masasamang tao sa gitna ninyo. So kung member ng church, didisiplinahin. Wala tayong pakialam doon sa nasa labas. Kaya the church is a model of heaven. It best show the holiness of heaven to the world. Yung holiness sa langit, mahalaga palang maipakita sa pamamagitan ng church sa mundo. Sa church makita yung kabanalan. The church does not run after the world, but resemble the holiness of God. Therefore, the church must be clean. When it tolerates the dirty sin of the church, it loses the power of God. Therefore, the church must discipline those who do wrong. The church discipline of the saint is to execute on earth what has been decided in heaven. So, dahil dun sa nangyari, dinisiplina si Ananias at Sapphira, ano nangyari? Napakaganda. Nawala yung kasalanan, the gospel is spread more. So, by removing the hypocrisy of Ananias and Sapphira, the early church in Jerusalem was able to maintain more holiness and purity, and God helped the church in Jerusalem to spread the gospel more powerfully. Sabi sa Gawa, chapter 5, verse 12, sa pamamagitan ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. Naroon silang lahat na nagkakaisa sa portiko ni Solomon. Sabi sa verse 14, lalo pang maraming mananampalataya, lalaki at babae ang nadaig, na idagdag sa Panginoon. Nagkatipon din ng maraming bilang ng mga tao mula sa mga bayang nasa palibot ng Jerusalem na nagdadala ng mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at silang lahat ay pinagaling. The gospel spread further due to the sign of wonders performed by the apostles and a great multitude of people. So, dahil po dun sa kalinisan, dun sa Jerusalem Church, yung gospel kumalat sa Judea, Samaria, hanggang sa kadulong-duluhang dahagi ng daigdig. Kaya naunawaan ko talaga yung kahalagahan ng kabanalan. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos ang inyong pagpapakabanal. Ang bawat isa ay matutong magpagpigil sa kanyang sariling katawan. Hindi sa pita ng kahalayan. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa karumihan, kundi sa kabanalan. So the fact that with sin, God cannot work in us in church. Isa yung talagang naiintindihan ko. Kaya kapag yung church, tinotolerate yung kasalanan sa church, nawawala yung kapangyarihan ng church para ipangaral yung ebanghelyo. Kagaya dun sa Judges chapter 7, kay Akan. Nung pinabayaan si Akan, nagkasala si Akan, ano sabi ng Diyos kay Joshua? Bumangon ka, pabanalin mo ang iyong bayan. Kaya sabi doon, kung hindi na ako sasama sa inyo, malibang tanggalin niyo yung itinalagang bagay. Kaya nga doon sa Solomon, di ba? Hulihin niyo yung mga munting asong gubat. Maliit na kasalanan pa lang, kailangan ng alisin. No? So kaya, yun po. So ito po, pinagbawalan sila. Hindi bang mahigpit namin pinagbabawal sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito? So pinagbawalan sila na magturo tungkol kay Jesus. So yung mga high priests, sinabi niyo mga apostol, huwag kayong magturo kay Jesus. Sa mundo, meron tayong batas at batas ng Diyos, magkaiba. Batas ng mundo at batas ng Diyos. So in the law of this world, we need to obey or not. Di ba? So alam natin, kailangan natin sumunod sa batas ng mundo. Submission to the authorities, no? Submit to the government. So sabi, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. At ang pamamahalang ito ay itinalaga ng Diyos. Ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At ang lumalaban ay tatanggap ng katulan sa kanilang sarili. So, we have to obey the law because God has permitted this. But if this law contradict the word of God and will of God, then you must choose to make bold decision. Kung kailangan natin sumunod sa batas ng mundo, pero kung yung utos ng mundo ay labag sa salita ng Diyos, hindi tayo kailangan sumunod. Kunyari, sabihin ng mundo, pwede na ikasal ang mga bakla at tumboy. Pero labag yun sa salita ng Diyos, hindi tayo pwede sumunod. So, a life of fearing God is a life full of obedience. Sila Pedro at Juan, kahit pinagbabawalan sila, sumunod sila sa Diyos. Ganon din sa sinauna, no, yung hilot. Ang hari ng Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na mga Hebrea, na ang pangalan ay Sipra, ang ikalawa ay Puwa. Kanya sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin ninyo sa kanila, sa upuang panganakan. Kung lalaki, patayin ninyo. Ngunit kung babae, mabubuhay ito. So, yung hilot, inutusan ng hari, ng paraon, patayin nyo kapag lalaki.
So hari po ang nag-utos. Pero sa totoo lang, sa likod ng hari nandun yung pagkilos ng demonyo. Kasi kung papatayin yung mga lalaki noon, wala si Jesus Christ ipapanganak sa mga salinlahi. Ibig sabihin, hindi ipapanganak si Jesus Christ. Ibig sabihin, yung pagkilos ng paraon ay pagkilos ng demonyo. Kaya if all Jews were wiped out, this time, there will be no Messiah. So, pero yung two midwife decision, ano sabi nila? Subalit ang mga hilot ay natakot sa Diyos. Hindi nila ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng hari ng Ehipto, kundi hinayaan nilang mabuhay ang mga batang lalaki. So, they fear Paraon, but they fear God more and more. They stood on the side of the Lord. Paraon order is not according to the will of God. So, the two midwife decide, no, same to your Christian life, to obey the command of God, the way to fear God. So, kung takot talaga tayo, may batas ang mundo, may batas ang Diyos. Kung ang batas ng mundo ay labag sa Diyos, hindi tayo dapat sumunod. Kailangan dun tayo sa batas ng Diyos. Kaya we should obey the law of this world, but if the law is against the words of God, we should obey. We should not obey. No, kaya ng same-sex marriage. You know? To fear God means to prioritize Him and obey Him. So si Daniel, ganun din. So pinag-utusin siya ng hari, wag sumamba dun sa gintungan, hindi siya gumawa. Sinunod niya yung Diyos. So and then, pinagpapala ng Diyos yung mga natatakot sa Kanya. Kagaya kay Pedro, Juan, natakot. Sumunod sila kahit pinagbabawalan sila. So, ang bawat may takot sa Panginoon, mapalad, na sa Kanya mga daan ay lumalakad. Narito, ang taong may takot sa Panginoon ay pagpapalain ng ganito. So, tingnan nyo na lamang po yung mga... Pag binasa nyo po siguro yung script, mas maiintindihan nyo kaysa sinasabi ko sa inyo. Kasi medyo hirap po ako pag basahin, translate na yung English. So hanggang dito na lang po siguro. So maraming salamat po sa inyong pagtsatsagang makinig. Pakibasa nyo lang po yung script para mas maintindihan nyo po yung gusto kong sabihin sa inyo. So tayo pong lahat, tayo mukha tayong manalangin. Maraming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa dakilang biyayang ibinigay mo. Nawa Lord, ay tulungan mo po kami na magawa po namin yung mga ministry namin sa church sa pamamagitan ng tulong ng Banal Espiritu. Bagamat kami po yung mga kahinaan, nawa sa pamamagitan po ng mga pag-aaralan pa namin yung Pastor Sitit, ikaw po ang kumilos na mapuno kami ng iyong mga salita, napuno po kami ng Banal na Espiritu, na pagbalik po namin sa mga churches namin, ay may katapangan po kami na may pangaral yung Ebanghelyo, at may kasipagan na may pangaral yung Ebanghelyo. Salamat po Panginoon sa biyayang ito, sa iyo pong papuri at pasalamat, ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po.